Samantala, sa iba pang balita, may bago na hong liderato ang mataas sa kapulungan ng Kongreso matapos mahong magbitiw bilang Senate President itong si Senador Juan Miguel Zubiri. Kaya alamin po natin sa kanya ang dahilan ng agad po niyang pagbitiw sa pwesto at ang kanyang saloobin naman sa nangyaring rigudon sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Live mula sa Senado, makakasama po natin si Senador o former Senate President Juan Miguel Zubiri. Mayong gabi, Senator. Yes, mayong gabi sa tanan, kapaminaw. Sa lahat po nakikinig po na yun, magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, Senator, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ali Soto dito po sa Net25. Senator, bagamat batid na ho namin ang inyo pong talumpati kanina, baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po. Ano ho bang punot dulo nito na pagpapalit po ng liderato ng Senado? Alam mo, Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasama natin ay medyo hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahihinayan lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ang lahat ng mga senador, ng lahat na kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings. Kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may, of course, mapapakita po ng pruweba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay siyempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro dahil dyan ay medyo naipit po tayo. Opo. Pero handa po tayo, Alex and Ali, na ituloy po ang laban para sa bayan. Okay. Na hindi po mawawala yung advokasya natin na itulak yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, yung pagtulak ng mga programa para sa livelihood, no? Para maangat ang kabuhayan ng ating mga mahihirap ng masang Pilipino. Opo. Ayun lang bilang ordinaryong senador. And I think sa talumpati ko, binanggit kong lahat ng mga ginawa po natin in these last 2 years. Ang dami po natin batas na naipasa, ang dami po natin ginawang mga hakbang para manatiling independensya ng Senado. Biro mo, 4-5 months ago, kumuntik na mawalang saysay ang Senado. Tayo po ay lumaban para sa ating institusyon. And I'm proud to say that nanatili po tayo. So, yun lamang po, siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Obviously, mas malakas sa akin na hindi na po natin, wala na po tayong magagawa at this point in time. I respect the decision of my colleagues and I congratulate Senate President Chis Escudero and I hope he does a good job. I hope he does a good job at yung mga naiwan po yung mga bagong liderato ng Senado, I hope they do a good job for the country. Opo, Senator, total nabanggit na ho ninyo na meron pa mas makapangyarihan po ang may kagagawan ho nito. Gusto siguro malaman ho ng taong bayan na not only within your halls of ng Kongreso ang may kagagawan ho nitong pag-resign ho ninyo,
Pwede ba ho ninyo mabanggit sa taong bayan? Sino ba yung sinasabi ho ninyo makapangyarihan? Hindi ko na siguro babanggitin yun, Alex. Siguro, alam mo, gusto ko lang katahimikan na yun. Pahinga muna kasama ng aking pamilya. Opo. Alam mo, nagugulat lang ako dahil yung mga nagbibigay suporta sa akin nung Sabado lamang ay biglang bumaliktad. Hindi ko po alam bakit. Medyo nakakalungkot. Sabi ko nga kanina sa aking speech, heartbroken po ako. Mahirap na magsalita, Alex. Pero sa totoo lang, of course, ganyan ng politika. Wala po tayong magagawa. We have to go with the flow, ika nga. And they had the numbers. They had more than 13 votes. So ako po ay nagbigay na lang ng aking privilege speech sa pag-resign bilang senador. But I continue to be an independent member of the Senate. And of course, babantayan natin na tuloy-tuloy po ang mga traditions at rules ng Senado. Di po ako papayag na hihina ang Senado bilang isang institusyon na tinatawag po natin last bastion of democracy. Kailangan we should revere those that came before us, lalo-lalo ng mga senador na nauna sa atin, katulad ni Senator Joe Arroyo, Senator Rene Saguisag, Senator Frank Drilon, who had already retired, na kung saan talagang pinakita nila ang halaga ng Senado sa nation building at sa paggawa po ng legislation. So we will continue to fight for that. We will continue to do that bilang isang ordinaryong mambabatas. Opo, Senator, you made mention kanina na isa po siguro sa mga rason dahil itong nangyari to sa Senado is because ito pong ongoing na Senate investigation po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato. I'm sorry to be blunt po, Senator, meron bang kinalaman ditong Malacanang? Well, maraming haka-haka, maraming nagpapadala ng text message na wina-warning po ako na yun nga, ay medyo maraming nagagalit sa akin. Sabi ko nga sa hearing, naalala nyo, nagsalita po ako sa hearing, I attended once at nagbigay po ako ng pahayag na sana wag gamitin itong hearing para sa pamumulitika. Yes. At sinabi ko doon, napakahirap ng aking sitwasyon. Yung dalawang panig, kung saan po tayo membro ng unit team, yung isang panig galit sa akin dahil sa mga ginawa ko ding hakbang laban sa kanilang mga alyado. Dito din sa kabila ay nagagalit sa akin dahil itinuloy ko po ang pagdinig nitong hearing na ito na karapatan naman po ng mga senador yan, karapatan ng chairman ng committee na magkaroon itong mga hearings na ito. So, talagang nakakalungkot. Nakakalungkot. Kung totoo po yung mga haka-haka nila, nakakalungkot. And of course, I don't have direct knowledge, but syempre, pag ganitong klaseng impluensya na nakikita po natin na mga sumusuporta natin ay biglang bumabaliktad, medyo mabigat din. Mabigat din. Pero okay lang po. Ano naman tayo, cool tayo, sport naman tayo. Matagal na ako sa politika since 1998. Kaya okay na rin sa akin na gawin ko na lang aking tungkulin bilang isang ordinaryong mambabatas. At mas maganda po yan, hindi po tayo under pressure na dapat sunod-sunurin tayo sa mga utos ng mga ibang tao. Mas maganda po sigurong ganyang klaseng tungkulin sa ating mga darating na mga buwan at taon bilang isang senador. And Senator, dahil po sa pagbabago ho sa mga posisyon po dyan sa Senado, anong magiging role po ninyo po dyan? Kayo po ba ay aanib na ho sa minority group? Papag-usapan po namin yan ngayong gabi, Alex and Ali. May meeting po kami, dinner meeting. Actually, pagkatapos po nito ay sasama ko ng aming grupo. I would like to thank, nagpapasalamat po ako sa aking kasamahan, Senator Lauren Legarda, na talagang at the very end, nakasama ko siya, hindi siya bumitaw. Senator Joel Villanueva, Senator Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian, sino pang, Senator J.V. Ejercito, sino pang hindi ko pa nababanggit. Baka makalimutan ko. Nancy Binay. Senator Nancy Binay, kasama po natin, nagbitiw din sila sa pwesto nila. Saludo po ako sa kanila dahil nagbitaw po sila sa pwesto nila.
Opo. So talagang hangang-hanga po ako sa kanila. Okay. So Opo. nagpapasalamat po ako sa grupong iyon. Opo. Senator, kasama ko po si Ali. May tanong rin po sa inyo. Magandang gabi po, Senator Zubiri. Katanungan ko lang po, nabanggit nyo kasi you did not, Magandang gabi po, I Ali. will paraphrase po, Senator, you did not follow instructions. Ito ba'y may kinalaman dun sa mga, syempre, isinusulong po na legislative agenda ng ating Pangulo? Pero alam din natin yung talagang pinanindigan ninyo na independence of the Senate, considering tatlong supposed to be equal branches of government, ang executive, judiciary, at ang legislature. Yung legislative agenda, particularly po yung economic chacha po, does that have anything to do dun sa hindi pagiging stampad Senate nga sa inyong pamumuno? Well, hindi kami tumupad sa timeline dahil nga yung gusto po nila na RBH 6 na pinag-hearing po natin na yun. No? Hindi pa tapos yung hearing ng RBH 6. Unfortunately, hindi ko na po alam anong mangyayari doon dahil nag-resign din po si Senator Sani Angara sa kanya mga komitiba. Siya po yung sponsor nitong RBH 6 sa mga hearings. Naalala ko meron po silang timeline na hindi po namin naisunod dahil sinabi naman po natin, kailangan pag-usapan to ng masinsinan. Hindi naman mamadiliin ang amendment sa Constitution. Napakahalaga po na ganitong klaseng importanteng panukala, hindi pwedeng basta-basta ipasa lamang ng isa't dalawang linggo. No, kailangan ng extensive consultation. Kaya kami po ay pumunta ng Baguio noong nakarang linggo. At this week sana, we were supposed to go to Cebu and Cagayan de Oro. Mukhang hindi na po matutuluyan. Kung saan pag-usapan po namin ang RBH 6. Of course, nag-umpisa po yan nung napikon yung may mga kapangyarihan na hindi po namin sinuportahan ng PI, People's Initiative. Siyempre, hindi po namin susuportahan yan dahil mawawala po ang kapangyarihan, ang saysayang ng Senado dito sa mga desisyon na usaping amendments ng Constitution. Kasi tatanggalin po nila yung kapangyarihan namin to vote as one. Kaya, in a rare moment, nagkasama po kami lahat, nagkaisa po kami lahat, na hindi kami pumayag. Unfortunately, dahil dyan, ay may mga nagalit po sa akin at sa aming liderato. And dyan po nag-umpisa siguro itong problema ko. Pero okay lang, Ali. I take it with my head held up high. Proud po ako. I'm very proud. Ako yung nagagalak na nagawa ko po yung tungkulin ko bilang Senate President kung saan talagang binigyan po natin importansya, independensya ng ating institusyon. Hindi po tayo natakot, hindi po tayo nag-compromise. Pagdating po ng ating institusyon, we kept it independent as much as possible and relevant in today's society. Thank you. Okay, Senator, siguro panghuli po, sa panig ho na inyong pamilya, ano hong sentimiento nila dahil po sa nangyari po nito? Well, natutuwa po ang aking asawa dahil makakasama ko na siya. Magbabakasyon po kami next week. At alam mo, kung hindi nga matuloy itong leadership change na yon, sigurado during the break, may gagapang at may gagapang pa rin para palitan ako. Alam ko may mga nanggagapang dyan. Medyo malungkot lang ako, medyo heartbroken lang ako dahil ang mga tinuturi kong mga kaibigan ay nag-traitor pa. So, ganun talagang politika. But that's my only regret. Yan siguro yung only regret ko na nakita ko yung mga kasamaan ko ng ilang taon. Yung iba, 7 taon, magkasama kami. 5 taon, sa hirap at ginawa bilang grupo dito sa Senado. Biglang bumabaliktad dahil kung ano-ano man na ipinapangako. Ang akin lang dyan ay tuloy-tuloy lang po ang laban. Tuloy ang laban. Hindi po tayo titigil hanggang matulungan natin ang masang Pilipino umangat ang kanilang buhay. Whether as an independent member of the Senate, whether as a minority member of the Senate, whether as a majority member of the Senate, lalaban pa rin tayo para sa kapakanan ng ating bayan. Okay, well said po, Senator. In behalf sa amin po ni Ali at Alex po, maraming salamat po sa inyo pong panahon dito po sa Net25. At good luck, sir, sa inyo pong susunod po mga endeavors po sa Senado. Thank you, sir. Maraming salamat, Alex. Maraming salamat, Alex and Ali. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Saludo po. Thank you, sir. Si Senate President, former Senate President Mig Zubiri, yan po sa Senado.
Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.